Ang walang kapantay na martial god, ng yugto. Kabanata 421. Ang Black Poisonous Fog. Maraming tao ang nakatingin kay Lin Feng na may nakamamatay na ekspresyon sa kanilang mga mata, lalo na ang mga miyembro ng Holy Courtyard ng Zuyu. Sina Chu Zanpang at Lo Zu ang mga mukha ay puno ng layuning pumatay. Ang ekspresyon ng mukha ni Duan Tianlang ay tila napakalamig. Si Duan Tianlang ay hindi gaanong maganda at matikas tulad ng dati. Hindi itim ang buhok niya ngayon, pumuti na, mukha siyang kawawa at malungkot. Parang naging siya mas matanda sa maikling panahon. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay tumingin katulad ng dati, sila mukhang masama at mas malamig, napakalamig na ang lamig na iyon ay tumatagos hanggang sa mga buto. Ang paglilinang ni Duan Tianlang ay tumaas din. Nang makita ni Lin Feng ang mga mata ni Duan Tianlang, nahulaan din niya na hindi siya nag-aksaya ang kanyang oras sa awa sa sarili, ang kanyang paglilinang at mapanganib na aura ay malinaw na tumaas. Hindi alam ni Lin Feng na pagkatapos niyang patayin si Duan Han, ang buhok ni Duan Tianlang ay umikot purong puti at tuluyang nawala ang interes niya sa Holy Courtyard ng Zuyu. Siya inilaan ang kanyang buong oras sa paglilinang. Inaasahan niyang makaharap muli si Lin Feng upang patayin siya, inaasahan niya ang araw na maipaghiganti niya ang pagkamatay ng kanyang anak. Sinabi lang ni Lin Feng na hindi alam ni Duan Tianlang kung paano turuan ng maayos ang mga cultivator na nagpalabas kay Duan Tianlang ng isang stream ng nakamamatay na chi. Iyon nakamamatay na chi destabilized ang bolsa ng kawayan na sinakyan ni Lin Feng, nagdudulot ito ng pagkabalisa sa tubig ng lawa. Lin Feng, pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo, maya-maya ay luluhod ka na sa harap ko, sabi ni Chu Zanpang na parang hiwalay. Mukha siyang akala niya ay isang emperador na nakatayo sa itaas ng iba pang bahagi ng mundo. Hanggang kailan magpapatuloy ng pagngiti si Lin Feng? 2 taon na ang nakakaraan, pumunta ka sa Yunhai Sect, gusto mo akong patayin, noon pa isa na sa 8 matataas na opisyal, at isa lamang akong mahina sa Chi layer, kahit noon pa man, ay hindi natatakot sa iyo at hindi lumuhad sa harap mo. Ngayon, 2 taon na ang lumipas at ako matagal nang umalis sa Chi layer, sa panahong ito ay nasira ko na ang Ling Chi layer at umabant hanggang sa pangalawang Zuan Chi layer ngunit ikaw, halos hindi ka mas malakas kaysa sa iyo noon, nakakaawa. Ang pinakamasama ay ang talagang mukhang nasisiyahan ka ang iyong sarili. Higit pa rito, iniisip mo na ngayon ay sapat na ang iyong lakas para gawin ako lumuhad sa harap mo, nakakalungkot at nakakatuwa at the same time. Biro ni Lin Feng na nagulat ang lahat ng naroroon. Sina Chu Zanpang at Lin Feng ay magkakilala ng 2 taon at sila ay magkasalungat mula noon. Noon, isa na si Chu Zanpang sa mga 8 mataas na opisyal at si Lin Feng ay nasa Chi layer lamang. Noon, sa Chu Zanpang mga mata, si Lin Feng ay isa lamang hamak na insekto, isang walang tao. 2 taon. Mula sa Chi layer hanggang sa pangalawang Zuan Chi layer. Anong kamanghamanghang natural kakayahan? Napaisip ang karamihan habang nagbubuntong hininga. Si Lin Feng ay dating mas mahina kaysa lahat ng naruroon. At ngayon siya ang naging pinaka-nakasisilaw na cultivator sa Zuyu. Kung ikukumpara kay Lin Feng, si Chu Zanpang ay talagang umunlad sa bilis ng snail, ngunit ito malinaw sa lahat na kapag mas mataas ang nilinang ng isang tao, mas mahirap itong pagbutihin. Sa mataas na antas ng paglilinang, ang pagpasok sa susunod na layer ay napakahirap. Kuya, parang mas mabilis pa ang cultivation niya kaysa sa iyo. Sabi nung babae sa tagiliran ni Ling Tian sa sandaling iyon habang nakangiti ng matangkad na nagdulot ng matinding lamig sa lakayin ng mukha ni Ling Tian. Malamig siyang umungol at nagsabi. So ano, kahit ang bilis ng cultivation niya ay mabuti, nakalusot pa lang siya sa pangalawang Zuan Chi layer, iyon lang, sinira ko siya rebulto sa Yangzhou City at maaari ko siyang sirain anumang oras kung gugustuhin ko. Siyempre, nakalusot ka na sa 2 layer ng Zuan Chi at ang iyong espada ay kasing bilis bilang kidlat, madali mo siyang mapatay. Sabi ng dalaga habang nakangiti na ikinatuwa naman ni Ling Tian medyo gumanda ang ekspresyon ng mukha ni Ling Tian. Habang mukhang ipinagmamalaki ang kanyang sarili, si Ling Tian sumagot. Iyan ay halata, oo. Ngunit sa sandaling iyon, kabaligtaran ang iniisip ni Ling Tian. Napatay niya ang 12 mga cultivator ng Zuan Chi layer ilang sandali ang nakalipas. At 3 sa kanila ang nakalusot ang 2 layer ng Zuan Chi. Wala sa kanila ang nakatakas sa kanilang buhay. Sila kinakatay na parang manok. Ang kanyang kakayahan sa labanan ay hindi maaaring maliitin, ito ay napakapangit. Kung siya, hindi ako nasasaktan, hindi ako gagawa ng paraan para saktan siya. Kahit na si Ling Tian ay mayabang at mapagmataas, hindi siya tanga. Kung gusto niyang pumatay 12 cultivator ng Zuan Chi layer, kaya niya ngunit mangangailangan pa rin ito ng matinding pagsisikap. Gayunpaman, nagawa ito ni Lin Feng, medyo malinaw doon kung gaano siya kalakas. Mukhang nag-iisip ang dalaga. Kapatid, nalampasan mo na ang 2 layer ng Zuan Chi at nasira si Lin Feng hanggang sa pangalawang layer ng Zuan Chi. Gayunpaman, mas malakas siya kaysa sa ilang cultivator ng 2 layer ng Zuan Chi, kung lalaban ka sa kanya, maaaring ito ay isang napakahirap na labanan. Marahil sa pamamagitan ng pag-asa sa iyong napakabilis na espada, maaari kang manalo, ngunit ito ay magiging magastos tagumpay. Ang pinakamahusay na pagpipilian ay para sa iyo at sa kanya na huwag mag-away sa isa't isa. Naisip ang batang babae. Nang marinig niya na pinatay ni Lin Feng ang 12 magsasaka ng Zuan Chi layer, labis siyang nagulat sa pangyayari. Hindi niya akalain na ang napakalakas ng walang kabuluhang marki ng Yangzhou City. Ang ekspresyon ng mukha ni Chu Zanpang ay tila malamig, at pagkatapos ay sinabi niya habang nakatitig kay Lin Feng. Pagsisisihan mo ang lahat. Emph. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Lin Feng saka hindi pinansin si Chu Zanpang. Itinaas niya ang ulo niya, at tumingin sa mga tao sa pampang ng lawa.
Duanren City, ang pangalan ko ay Yun Fei Yang. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, isang silhouette ang lumitaw. Lumilipad ang taong iyon sa pamamagitan ng langit. Ang taong iyon ay kasing bilis ng isang ilusyon. Kahit hindi pa ako nakakatanggap ng invitation letter, sa tingin ko ang mga henyo namin ni Zuyu ay pwedeng matuto sa isa't isa, huwag mo akong sisihin. Napuno ng boses ng taong iyon ang kapaligiran. Sila pagkatapos ay agad na pumasok sa itim na fog nang walang anumang bagay na protektahan ang kanilang sarili. Habang ang taong iyon ay gumagalaw sa itim na fog, ang itim na fog ay nagsimulang gumalaw sa isang nakakabaliw paraan at binuksan ang sarili na nagpapahintulot sa taong iyon na lumipat dito. Si Yun Fei Yang ay madaling makagalaw sa gitna ng hadlang. Wala siyang natatanggap na invitation letter. Ang mga tao ay namangha. Kaagad pagkatapos, tumingin sila sa trono sa ibabaw ng tubig. Di ba sabi niya wala siyang nakalimutang tao ang buong bansa? Ang Yun Fei Yang na iyon ay napakalakas. Dahil mayroon kang kinakailangang lakas, magagawa mo. Sabi ng hari na parang natural at walang pidget. Tungsod ng Duanren. Si Lin Feng ay namangha. Wala siyang narinig na balita tungkol sa Duanren City sa isang mahabang panahon. Ang lungsod na kanyang sinunog ay nakakagulat na nagsilang ng isang henyo. Pagkatapos ay tumingin si Lin Feng sa taon. Parang heroic ang boses ni Yun Fei Yang, ang kanyang ngiti mukhang natural at walang pidget, ang buong katawan niya ay parang naglalaman ng lakas ng libo-libong bundok. Mukhang mas marami rin siyang hidden cards kaysa sa kung ano siya. Nagpapakita. Galing ba talaga ang taong iyon sa hangganan ng Zuyu? O nanggaling ba siya sa kabilang panig ng hangganan? Siya ba ay isang dayuhan? Malapit nang mamatay ang oil lamp. Sabi ng isang boses na nagmumula sa direksyon ng trono. Nagkatinginan sina Lin Feng at Meng Qing habang nakangiti. Kaagad pagkatapos, ang kanilang mga katawan. Bumangon sa hangin at lumipat sila patungo sa itim na fog. Ngunit hindi ginamit ni Lin Feng ang kanyang lakas para masira ang itim na fog, lumutang lang siya ng mataas sa langit at pagkatapos ay dahan-dahang lumipat sa loob ng hadlang sa butas sa itaas, mahinahon niya. Lumipad sa ibabaw ng fog at sa ibabaw ng itim na harang at lumapag sa loob. Si Duan Feng ay hindi sundan mo siya, kahit nakatanggap siya ng invitation letter, kumbinsido siya na iyon hindi ang tamang oras para ilantad ang kanyang lakas. Gusto lang niyang obserbahan ang mga ito. Nang makita ng karamihan ng mga kilos ni Lin Feng, hindi sila nakaimak. Hindi natuloy si Lin Feng. Ang itim na fog at pasimpleng lumipad sa butas sa taas, pinapayagan ba iyon? Yung lalaki. Walang imak ang karamihan. Ang itim na fog ay nakapalibot sa itim na hadlang, lahat alam na maaari silang pumasok sa hadlang mula sa butas sa tuktok ng bilog, ngunit walang sino man naglakasloob na gawin iyon. Ito ay kompetisyon para sa mga henyo, hindi ba masyadong simple ang pamamaraang iyon? Hindi ba, masyadong nakakahiya? Sinabi pa ng hari na nakapalibot ang nakalalasong itim na fog itim na hadlang upang maiwasan ang maraming tao na maabot ito, ngunit kung lumipad lang ang lahat sa ibabaw nito tulad ni Lin Feng, kung gayon hindi ba maabot ng lahat ang loob ng itim na hadlang? Walang pakialam si Lin Feng, hindi siya nag-iisip tulad ng iba, hindi niya kailangang mag-aksaya. Ang lakas niya sa itim na harang na lumilikha ng marilag na palabas kapag may daanan na bukas. Gumalaw si Lin Feng na parang anino, napakabilis niya, isa na itong ebidensya kung gaano siya kalakas. Kasunod ni Yun Fei Yang, sina Lin Feng at Meng Qing ay lumipat sa loob ng itim na harang. Sa loob, ang itim na fog, mayroong 32 tao. Ang pinakamahina ay nasa unang Zuan Chi layer, ngunit kakaunti lamang ang mga ito. Ang ilan sa mga pinakamalakas ay nakalusot sa ikatlo o ikaapat na Zuan Chi layer. Ganyan ang mataas na likas na kakayahan at paglilinang sa mga kabataan ay bihira, sa lawak na marami hindi man lang naabot ng mga senior cultivator ang antas na iyon. Higit pa rito, sa gitna ng mga iyon tao, wala sa kanila ang mas matanda sa 30 taong gulang. Tapos na ang oras. Sabi ni hari ng sandaling iyon habang nakataas ang ulo. Maya-maya ay bumangon na siya sa himpapawid, ang buong pulutong ay nasa harapan niya at sinabi niya. Lahat ay lumapit sa gilid ng itim na fog. Ha? Nagulat ang lahat, gusto niyang lumipat sila sa gilid ng itim na fog, anong ibig niyang sabihin? Ngunit wala silang karapatang maging masuwayan, kaya lahat sila ay lumipat patungo sa gilid ng itim fog na bumubuo ng malaking arco sa paligid ng itim na fog. Ang mga nakatanggap ng liham ng imbitasyon ay maaaring ituring na mga henyo ni Zuyu, maaari silang manatiling cool-headed kahit na ang kanilang buhay ay nanganganib. Matyaga sila at magkaroon ng hindi kapani-paniwalang determinasyon. Itinuturing silang mga tunay na malakas na cultivator dahil sa mga katangiang ito. Walang sino man ang pinapayagang lumipat. Mabagal na sabi ng hari. Ang daming tao na kasimangot, walang pinayagang gumalaw. Ano ang balak niyang gawin? Sa sandaling iyon, ang siyam na dragon na gumagalaw sa ibabaw ng tubig ay nagsimulang umikot ng buong bilis, itinaas nila ang kanilang mga ulo at umawit ng malakas. Ang itim na fog ay nagsimulang gamulong sa kapaligiran, ang chinang itim na hadlang din. Nagsimulang umalon sa nakakabaliw na paraan, naging bagyo. Bukod dito, inilipat ng hari ang kanyang mga kamay at ang itim na lason ay tila namuok. Ang itim na lason na chi ay nagsimulang hamarang sa liwanag ng buwan, pinawi nito ang kalangitan at tinatakpan ng lupa. Pagkatapos, lumipat ito patungo sa karamihan at binalot sila. Sa isang iglap, lahat ay nilamon ng itim na fog. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 422, ang larong kamatayan. Sa loob ng hamog, patayin ang sino man ayon sa gusto mo, ang tanging panuntunan ay pumatay. Walang tigil na pagsisikap, ang tanging paraan upang maging mas malakas ay ang patuloy na napapaligiran ng kamatayan.
Sa pamamagitan lamang ng ganyan mga karanasan, magagawa mo bang maging ang pinaka-nakasisilaw na cultivator ng Zuyu? Kung gusto mo para sumali sa Great Competition ng Zuyu at umalis sa Zuyu, dapat mong patunayan na ikaw nga malakas at kailangang makamit ang maluwalhating mga nagawa. Iyon ang mga huling salitang narinig ng mga tao bago malunod sa itim na fog. Bumangon ang hari magkabilang kamay niya at nagsimulang gumawa ng mga galaw ng kamay, parang kakaiba, parang siya paghahagis ng kakaibang uri ng mahika. Ang itim na fog ay walang tigil na lumiligid sa loob kapaligiran hanggang sa unti-unting naging kalmado. Sa loob ng itim na fog, iba ang eksena. Nagaganap. Ano yan? Nanginginig ang mga nanonood. Ang itim na fog ay nagsimulang maging malinaw kulay abong bula, kitang-kita nila ang ulap. Sa loob ng malinaw na fog, nakita nila ang mga kabataan at natatanging cultivator. Gayunpaman, ang ikinagulat ng mga tao ay ang mga tao sa loob. Kahit na sila sobrang lapit ng lahat sa isa't isa, parang hindi nila makita ang ibang tao. Ang mga tao sa loob, hindi makakita sa malinaw na fog. Ano ang nangyayari? Ang mga tao ay tumingin ng nakatulala. Kakaiba. Ang mga taong noon sa loob ng hamog ay parang nawalan sila ng direksyon. Ang ilang mga tao ay pinaghiwalay ng 2 o 3 metro ngunit hindi makita ang ibang tao. Sila ay clumsily palipat-lipat at marami ang gumagalaw ng maingat. Ang mga tao sa karamihan ay nagtaas ng ulo at tumingin sa hari, gumagalaw pa rin ito sa kanya. Mga kamay. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Isa itong ilusyon. Sa katunayan, ang mga tao sa loob ay nakulong sa loob ng isang ilusyon na nilikhang Eri. Itim na fog. Bulong ng mga tao sa karamihan. Naiintindihan nila kung ano talaga ang ibig sabihin noon sandali. Ang mga nasa loob ng hamog ay naging bulag at ang kanilang mga pandama ay pinagigpitan. Sila ay mga bilanggo sa loob ng isang ilusyon. Gumawa ng ilusyon ng hari para sa kanila. Bago ginawang bilanggo ng kulay abong bula na iyon, narinig ng mga katunggali ang huling salita ng hari. Pangungusap, maaari nilang patayin ang ibang tao ayon sa gusto nila. Matapos marinig ang pangungusap na iyon, ito parang lahat sila ay dinala sa isang ganap na kakaibang mundo, isang napakakakaiba isa. Hindi na magkasama sina Lin Feng at Meng Qi. Hindi na nila makita ang iba tao. Kanina pa, sabay silang pumasok sa fog pero ngayon, ganap na sila hiwalay sa isa. Ito ay isang ilusyon. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang harapan. Ang kabilugan ng buwan at nawala na ang dami ng tao. Ang tanging natitira ay isang palasyo, isang napakalaki palasyo, parang walang katapusan. May impresyon si Lin Feng na nag-iisa siya sa loob napakalaking silid, at higit pa doon, tila walang katapusan ang palasyong iyon. Ang sinumang makakapansin sa matinding pagbabago sa tanawin na iyon ay mauunawaan niyon ay isang ilusyon na nilikha ng hari, ngunit pagkatapos ay muli, alam na ito ay isang ilusyon hindi tumulong sa kanila, nakulong pa rin sila sa loob ng ilusyon at tila totoo ang lahat sila. Mukhang hindi maiiwasan ang pagdanak ng dugo dito. Naisip ni Lin Feng. Siya noon agad na nagsimulang maglakad. Hindi siya nanatili sa kung saan niya sinusubukang maghanap ng solusyon para masira. Ang ilusyon, gusto muna niyang hanapin si Meng Qi at sa kanya iisipin ng iba. Ang mga taong nakakulong sa ilusyon ay hindi tulad ng karamihan sa mga nasa labas. Sila ay natitirang mga cultivator, walang kahit isang mahina. Nag-aalala si Lin Feng kay Meng Qi, kahit na siya ay napakalakas. Mukhang totoo. Kalmadong naglalakad si Lin Feng sa palasyong iyon ng napakabagal. Ang sahig noon gawa sa bluestone. Biglang umalingaw sa ere ang maraming boses tapos naging tahimik na naman. Ang malawak na lugar na iyon ay hindi mukhang isang ilusyon, ito ay mukhang tunay. Dumating si Lin Feng sa loob ng isang silid at biglang bumalot sa kanyang katawan ng isang malakas na chi. Nagulat siya. Kaagad pagkatapos, ang tunog ng magulong hangin ay sumugod sa kanya. Tumiti si Lin Feng at naglabas ng nakakatakot na enerhiya, ito ay ang kanyang enerhiya mamamatay na espada. Umakyat ito sa hangin at nagpa-vibrate sa buong palasyo. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng taong umatake sa kanya. Ito parang may mga paghihigpit sa loob ng bula na iyon, tila imposibleng alisin ang epekto ng ilusyon. Maaari lamang umasa ang isang tao sa intuition at pandinig ng isa upang matukoy kung may ibang tao na malapit sa kanila. Narinig lamang ng taong iyon ang kay Lin Feng mga hakbang habang naghihintay na tambangan siya, kaya hindi niya maaaring malaman na si Lin Feng ang ay umaatake. Teka, malakas na sigaw ng taong iyon ngunit hindi sila tumigil sa paglulunsad ng mga pag-atake. Maghintay. Ngunit patuloy nilang inaatake ang ibang tao. May titigil ba at magtitiwala sa kalaban na umatake lang sa kanila? Imposible. Sa ganyan lugar, ang tunog ng paghinga ay ang tanging paraan upang matukoy kung ang kalaban ay buhay o hindi, sino ang magtitiwala sa ibang tao. Napansin ng tao na mayroon ng enerhiya ni Lin Feng huminto, ngunit hindi pa rin siya tumigil sa kanyang pag-atake kay Lin Feng. Walang ibang pagpipilian si Lin Feng kundi ang ipagtanggol ang sarili. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng. Ang kanyang espada na si Qi ay sumipol sa hangin at tumusok ang mga kalaban ay kamao. Sumambulat ang dugo sa hangin. Ang umatake kay Lin Feng ay magagawa hindi na ginagamit ang kanyang kamay, ngunit hindi ito tumigil doon. Sa sandaling ang kamay ni Lin Feng at nabangga ang kamao ng kausap, nakakakilabot na tumili ang taong iyon. Hiniwa ng Qi ni Lin Feng ang kamay ng kalaban sa dalawa, pagkatapos ang kanilang bisig, pagkatapos ang kanilang braso at sa huli ay tinanggal ang kanilang ulo. Ang unang cultivator ng Zuan Qi layer ay namatay na, napakapangit na lakas. Sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, itinaas ng lahat ang kanilang mga tao ulo at tiningnan ng eksena, kinilig sila ng maramdaman ang enerhiya ni Lin Feng ngunit nakikita nila ang resulta ng labanan.
Ang kulay abububble ay kahit vibrating sa ilalim ng napakalawak na kapangyarihan. Isang beses umatake si Lin Fang at agad na pinatay ang isang cultivator ng Zuan Chi layer. Ang pinakaang nakakagulat ay si Lin Fang ay inatake ng sorpresa ng kanyang kalaban. Isang silweta ang lumabas mula sa itim na fog na ikinagulat ng mga tao. Isa itong bangkay. Ito ay ang taong pinatay lang ni Lin Fang. Pagkatapos mamatay, ang mga katawan ay itinapon sa ilusyon. Ito ay isang ilusyon ngunit magagawa ng mga tao papatayin pa sa loob. Nakakatakot ang ilusyon na iyon. Sa ilusyon, si Lin Fang ay nakapatay ng isang tao at pagkatapos ay nawala ang tao na natulala kanya. Siya ay itinapon sa ilusyon. Mukhang hindi niya naiintindihan. Nagkaroon ang isang tao ay Nepal Ayas lamang mula sa ilusyon o sila ay talagang patay na. Kumunat ang noon niya at pagkatapos ay napagpasyahan na patay na ang taong iyon. Ilang sandali bago, nagkaroon ng dugo naging totoo. Bukod, sa sandaling nagsimula ang ilusyon, sinabi ng hari na sila maaaring pumatay ayon sa gusto nila, kahit na ang ilusyon ay isang pekeng mundo, ang kamatayan sa loob nito ganap na totoo. Ang boring na laro, naisip ni Lin Fang. Ito ay isang laro na nilikha ng hari, siya ay ginagamit ang buhay ng mga batang henyo bilang mga laruan. Upang piliin ang pinaka-natitirang mga cultivator, maaari sana siyang mag-set up ng isang malaking fighting arena at mag-organisa ng tournament. Ngunit sa halip, pinili niyang ilagay sila sa isang ilusyonaryong mundo kung saan sila ay nabulag. Kadiliman. Sa ganitong mga pangyayari, ang mga tao ay random na papatayin ang isa't isa hanggang sa ang pinakamalakas ang naiwan. Kahit na ang lahat ng mga taong iyon ay may napakataas na likas na kakayahan, hindi ba ito walang silbi? Ang kanilang talento at buhay ay hindi mahalaga sa hari. Ang gusto niya ay makita ang huling tagumpay niya sa laro. Yung iba di bale, kung namatay man sila, ibig sabihin wala silang kwenta. Isang nakakakilabot na hiyawan ang kumalat sa hangin sa kanan ni Lin Fang na ikinagulat niya. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa sitwasyon. Isang sandali bago, ang umatake sa akin ng biglaan ay nanggaling sa aking kaliwa, at iyon sigaw ay nanggaling sa kanan ko. Naisip ni Lin Fang. Parang ang palasyo ay binubuo. Walang katapusang kwarto, may mga taong nag-aaway sa kaliwa at kanan niya. At sa harap ko rin. Biglang natigilan si Lin Fang. May pinto sa loob sa harap niya, at may mga pinto rin sa kaliwa't kanan niya. Sa likod ng mga pintong iyon, doon ay mga tao. Siyam na malalaking parisukat na silid ang bumubuo sa palasyo. Kumikislap ang matatalim na ilaw sa mga mata ni Lin Fang. Itinaas niya ang kanyang ulo at umusad pahilig. May something din sa itaas. Biglang sumimangot si Lin Fang. Mga pinto, may mga pinto pa. Ang lahat ng mga nakikipagkompetensya ay nasa likod ng iba't ibang mga pintuan. Ito ay isang laro ng kamatayan, ang ilusyon na ito ay malinaw na isang laro ng kamatayan. Naisip ni Lin Fang kung kaninong puso ay unti-unting sinasalakay ng lamig. Si Lin Fang di napapaligiran ng mga tao. Lin Fang hindi makakalimutan ang detalyeng iyon. Sa likod ng bawat pinto, mayroong isang nakakatakot na malakas na cultivator. Sa sandaling iyon, sumimangot si Lin Fang. Tumingon siya at may nakita siyang hindi kalayuan sa harap niya. Isang pares ng mga mata ang palihim na sumulyap sa kanya mula roon. Tulad ng inaasahan, may mga taong nasa ilalim ko rin. Naisip ni Lin Fang na parang biglaan naiintindihan ang isang bagay. Matapos palihim na sumulyap kay Lin Fang, ang taong iyon ay dahan-dahang bumalik sa sahig. Nagpapanggap na wala silang nakita. Tumiti si Lin Fang na parang nakita niya ang sitwasyon nakakatuwa. Teka. Sigaw ni Lin Fang sa malalim na buses na ikinagulat ng tao. Hindi nila kaya ipagpatuloy mo lang ang pag-alis. Nakita lang nila ang ngiti ni Lin Fang sa dilim, tumingin siya nalilibang. Hindi ko alam na narito ka, kamahalin. Walang problema, punta ka muna dito tapos mag-uusap tayo. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti nagulat ang kanyang kausap. Ang taong iyon ay biglang nagmukhang sobrang irresolute. Isang banayad na tunog ang lumitaw sa kapaligiran. Napangiti ang taong iyon, nanginginig ang mga labi. Namutla ang mukha nila, natakot sila. Bumukas ang tuktok ng ulo ng tao at bumulwak ang dugo upang lumikha ng bukal ng dugo. Nakakakilabot. Nagulat din si Lin Fang nang makita niya iyon. Sa ilalim ng taong iyon, mayroong isang tao iba na lumabas sa pinto. Gaano kalupit? Naisip ni Lin Fang na nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Kaagad pagkatapos, sumulong siya at naglabas ng makapal at siksik na nakamamatay na enerhiya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 423, mga kasabwat. Sa sandaling iyon, ang mukha ng orihinal na tao ay ganap na matahimik, walang bakas ng buhay sa kanilang katawan. Lumipat si Lin Fang patungo sa katawan, dahan-dahan, hakbang-hakbang. Sa silid sa ilalim ang kanyang mga paa, ganap na walang tunog ngunit alam ni Lin Fang na mayroong isang tao. At ang mga aksyon ng taong iyon ay lubhang malupit. Tumalon si Lin Fang sa isang iglap at isang dagandong na tunog ang pumuno sa hangin. Isang butas na kasing laki ng ang pinto agad na lumitaw sa ilalim niya. Hinayaan ni Lin Fang ang sarili na mahulog dito. Isang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya ang bumalot sa katawan ni Lin Fang na ikinagulat niya. Sa harap ng sa kanya, mayroong isang malaking bato na naging spike, ito ay patungo sa kanya. Dibdib sa buong bilis. Ito ay napakabilis. Jiang Shan. Ang ekspresyon ng mukha ni Lin Fang ay biglang naging malamig. Yung totoong cultivator ay isang pangunahing disipulo ng Hao Yusek. Jiang Shan. Nagkataon lang, malamig na sabi ni Lin Fang. Ang kamay niya sa ere habang bumibitaw napakalaking halaga ng enerhiya ng espada habang may sumipol na tunog sa hangin. Ang lubhang naputol ang matalim na spike at nawala.
Ang lakas ng espada ni Lin Fang ay mas matalas kaysa sa isang matalas na spike. Ginalaw ni Jiang Shan ang kanyang mga kamay at sa isang iglap, nagsimulang bumaril ang lahat ng mga bato sa lugar patungo kay Lin Fang. Gumagundong ang mga tunog sa kapaligiran habang ang mga bato ay nabasag ang lakas ng espada, napatras din si Jiang Shan mula sa pagkakabangga. Nakapikit siya nakatitig kay Lin Fang. Hindi niya akalain na makakaharap niya si Lin Fang ng ganoon kaga. Ang taong iyon, ang pinakamaliit na gustong makaharap ay si Lin Fang. Nagawa ni Lin Fang na pumatay ng 12 cultivator ng Zuan Qi layer. Hindi umasa si Lin Fang sa impluensya o ibang mga tao upang protektahan siya, siya ay isang tunay na mainit ang dugo na cultivator. Kahit na si Jiang Shan ay nakalusot kamakailan sa pangalawang Zuan Qi layer, basta tulad ni Lin Fang, nagawang patayin ni Lin Fang ang mga cultivator ng ikatlong layer ng Zuan Qi na si Jiang. Hindi man lang magtangka si Shan. Ang Haoyu sect ay puno ng mga kaawa-awang duwag, gaya ng inaasahan. Si Lin Fang ay mukhang kalmado at hiwalay. Pagkatapos ay lumipat siya patungo kay Jiang Shan, hakbang-hakbang, na nagpabagal sa gulugod ni Jiang Shan. Lin Fang, ang mga problema sa pagitan ng Haoyu sect at ikaw, ay dapat lutasin ni Chu Zanpang at ikaw. Hindi tayo magkaaway. Hindi mo na ako kailangang patayin. Sabi ni Jiang Shan sa isang mahina at mahiyain na boses. Hindi siya nang ahas na lumaban kay Lin Fang. Hindi tayo magkaaway. Tumiti si Lin Fang sa malamig na paraan, ang sinabi ni Jiang Shan katawa-tawa. Itinuro ni Lin Fang ang bangkay at sinabi sa malamig at hiwalay na paraan. Ikaw ba at siya mga kaaway? Sa tingin ko ay hindi, ngunit sinugod mo pa rin siya ng biglaan at pinatay. Pwede ba, ipaliwanag mo yan? Nagulat si Jiang Shan. Nasa loob sila ng itim na fog, halatang handa siya ang pumatay sa mga tao. Nakita niya ang pagkakataon at agad na pinatay ang ibang tao. Nagkaroon siya ng isang pagkakataon, syempre, hindi niya ito papabayaan. Ngunit si Lin Fang ay nagtatanong sa kanya ng dahilan at hindi alam ni Jiang Shan kung paano si ang pagpatay sa mga taong mas mahina kaysa sa iyo ay hindi nangangailangan ng dahilan. Kung kailangan kong magbigay ng dahilan, hayaan natin sabihin mo lang na dahil miyembro ka ng Haoyu sect, sapat na dahilan iyon para mamatay ka. Sabi ni Lin Fang na ang nakamamatay na enerhiya ay nagiging masiksik at masiksik. Siya noon nagpatuloy ng dahan-dahang paglalakad patungo kay Jiang Shan na nagpapikit ng mga mata ng huli. Kasing lamig ng yelo kumikislap ang mga ilaw sa kanyang mga mata. Isang makapal at mabigat na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan, iyon ang kanyang espiritu. Isang espiritu ng bundok ang lumitaw sa kanyang likuran. Hindi ganoon kadali ang pagpatay sa akin. Sigaw ni Jiang Shan habang nakataas ang kamay at hinihimas ito sa pamamagitan ng hangin. Sa isang iglap, isang malaking bato ang bumaril patungo kay Lin Feng na naglalabas ng dumadagandong na tunog. Ang malaki ang bato para ay mash ang katawan ni Lin Fang. Si Lin Fang ay kalmadong nakatingin sa bato na umaagos patungo sa kanya na may layuning ginagawa siyang katas. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang nakakatakot na sword energy ang lumabas kanyang mga daliri. Boom! Ang bato ay hiniwa ang espada at pagkatapos ay pumutok sa pulbos. Matapos sirain ang bato, tumingin si Lin Fang kay Jiang Shan, sinusubukan niyang tumakas sa ibang direksyon sa kanyang pinakamabilis na bilis. Anong mapanlinlang na lalaki? Malamig nang umiti si Lin Fang habang gumagalaw siya kasama ng hangin. Ang kanyang mga paggalaw ay ginawa sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Jiang Shan na ang pagtakas ay magulo ay biglang nagsimulang manginig, lumingon siya at nakita isang nakakatakot na enerhiya ng espada na gumagalaw patungo sa kanya. Nagbago ng husto ang ekspresyon ng mukha niya. Napakabilis ni Lin Fang na nakarating na siya sa likod ng kanyang kalaban. Ang kanyang nakakatakot na espada. Palapit ang enerhiya at parang sasagutin nito ang buong katawan niya. Huwag mo ang patayin. Galit na sigaw ni Jiang Shan. Ang buong katawan niya na kasing laki ng isang muling inilunsad ang bundok patungo kay Lin Fang. Siya ay desperado na ang kanyang laban o pagtakas reflex ay likas na naging dahilan upang siya ay lumingon at lumaban. Hindi ka papatayin. Si Lin Fang ay naglalabas ng nakamamatay na enerhiya, ang kanyang kamay ay gumalaw pababa at napuno ng nakakabinging tunog ang kapaligiran. Tumitaw ang isang liwanag ng espada at ang napakalaking bundok na hati ang espiritu. Si Jiang Shan ay namangha. Ang mga pag-atake ng espada ni Lin Fang ay labis makapangyarihan. Wala. Galit na sigaw ni Jiang Shan nang makita niyang ang kanyang rock spirit ay nabubuhay pinigil. Nag-transform ang kanyang buong katawan sa isang maliit na bundok habang siya ay sumugod sa hangin. Ang kanyang buong katawan ay napapaligiran ng mga bato na umiikot sa kanya. Ang buong katawan ni Jiang Shan ay tila isang matibay na bundok habang inihagis niya ang sarili kay Lin Fang. Siya ay napakabilis. Nagsimula siyang maglabas ng isang malakas na enerhiya habang siya ay sumugod. Kung tatapusin ni Lin Fang ang pag-atake, kung hindi siya mamamatay, madidismaya siya. Ang hangin. Sigaw ni Lin Fang sa malalim na boses. Agad siyang umatras sa bilis ng hangin. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang isang purong chi sword na puno ng nakamamatay na enerhiya. Halika at harapin mo ako, kung gusto mo akong patayin. Galit na sigaw ni Jiang Shan, napansin na hindi man lang niya mahawakan ang damit ni Lin Fang. Napakabilis ni Lin Fang na kaya niya yumigtad habang pinapanatili ang distansya sa pagitan nila. Hindi pinansin ni Lin Fang si Jiang Shan habang lumalaki ang kapangyarihang nasa kanyang purong chi sword. Mas malakas at mas malakas. Nakakakilabot. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Isang nakamamatay na chi ang pumuno sa hangin, ang buong kapaligiran ay napuno ng sipol ng kanyang espada. Kaagad pagkatapos, bumaba ang kanyang espada at lumipat patungo kay Jiang Shan.
Nabasag ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Linfang at isang siluwetang tumaas mula sa ilalim niya. Bahagyang nang inag ang espada ni Linfang na ginagamit niya sa pag-atake kay Jiang Shan. Ang taong ay lumitaw ay puno ng layuning pagpatay. Jiang Shan, patayin mo siya. Sigaw ng isa pang boses bigla. Isa pang siluwet ang bumaba mula sa kisame at lumipat patungo kay Linfang. Ang taong iyon ay naglalabas ng nakamamatay na enerhiya. Ang target ng taong iyon ay si Linfang. May isang tao sa harap ni Linfang, isang tao sa ilalim at isa pa sa itaas, doon ay 3 tao at lahat sila ay sabay na umaatake kay Linfang. Mamatay. Nang mapansin ni Jiang Shan ang nangyayari, tila nabawi niya ang lahat kumpiyansa. Agad niyang itinigil ang lahat ng pag-iisip ng pag-atras at lumipat patungo kay Linfang. Muli, si Linfang ay mukhang napakalamig, ang nakamamatay na enerhiya sa paligid niya ay napakalakas. Bukod dito, handa rin si Jiang Shan na ipagsapalaran ang kanyang buhay para patayin si Linfang. Kahit na si Linfang ay siguradong kaya niyang patayin si Jiang Shan, hindi siya sigurado sa dalawang iba pa umaatake sa kanya. Kung magpasya siyang lumaban, ang sitwasyon ay magiging lubhang mapanganib. Sa makatuwid, naisip ni Linfang na mas mabuting umalis kaysa patayin si Jiang Shan. Umihit ang kanyang katawan at sa isang iglap ay napaatras siya. Kumalat ang mga paputok na tunog sa hangin, dumating ito mula sa lugar kung saan nakatayo lang si Linfang. Parang pupunta ang atmosphere upang maging pulbos sa ilalim ng gayong siksik na konsentrasyon ng mga pag-atake. Buti na lang at mabilis ako. Naisip ni Linfang. Ramdam ni Linfang ang mga paghihigpit sa palasyong iyon. Isang sandali bago, kapag ang iba ay sumalakay sa kanya sa pamamagitan ng pagtataka, kung siya ay hindi sapat na mabilis, siya ay namatay sa isang malupit na kamatayan. Kahit na ang kanyang mga pag-atake ay malakas, ano ang silbi kung kinuha niya ang mga pag-atake ng mga kaaway? Kahit na ang mga kalaban ay hindi kasing lakas niya, kung umabot sa katawan niya ang mga atake nila, magdudulot pa rin sila ng nakamamatay na pinsala. Ang ekspresyon ng mukha ni Linfang ay tila malamig, pagkatapos ay lumipad siya sa hangin at tumingin sa 3 siluwet sa harap niya. Ang 3 taong iyon ay sina Jiang Shan ng Haoyu Sect, Luo Yuntian ng Luo Zia Sect at Duguye. Si Luo Yuntian ay ang pinakamahusay na disipulo ng Luo Zia Sect, ang katotohanan na gusto niyang patayin si Linfang. Hindi nakakagulat na ang ibang tao ay malamang na mula sa Dugu clan. Mayroon si Linfang pinahiya si Dugu Xiang noon at si Dugu Xiao. Marahil ay galing din si Duguye ang kanbilang sila. Ang katotohanan na ang 3 taong iyon ay hindi nagawang patayin si Linfang kahit na gumamit ng isang sorpresa atake dahilan para hilahin silang lahat ng mahabang mukha. Sina Jiang Shan at Luo Yuntian ay nakalusot sa pangalawang Zuan-Chi layer habang si Duguye ay nakapasok sa ikatlong layer ng Zuan-Chi. Ilang sandali pa, hindi nila mapatay si Linfang, parang sa reflexes ni Linfang, hindi magiging ganoon kadali ang pakikipaglaban sa kanya. Bukod dito, sa parehong oras, maraming tao sa paligid ng Xiangjiang Lake ang nanonood sa eksena kasama si Linfang at ang 3 umaatake. Si Linfang ay lumalaban ng mag-isa laban sa 3 mga tao, ano ang kahihinatnan ng labanang iyon? Bukod dito, nakikita rin ng mga tao ang ginagawa ng iba. Mahigit 100 tao na matay na sa loob ng bula na iyon. Sila ay walang pusong pinatay. Sa loob ng bubble, walang taong naging santo. Sa isang lugar sa itaas, si Linfang, naroon ang dalisay at banal na si Mengqing. Tumingin siya hindi kapani-pani walang maganda dahil napakahirap niyang hinahanap si Linfang. Siya ay pumunta sa bawat isang silid habang hinahanap siya ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mga labi ng labanan. Sa sandali nang siya ay bababa na, isang malakas na tunog ang lumabas. Biglang isang tao, tumitaw sa kanyang harapan. Ito ay ang opisyal ng Imperial City Guards, si Shi Qiyong. Ang babae niya. Nagulat si Shi Qing at pagkatapos ay isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Si Mengqing ay kasintahan ni Linfang at dahil kay Linfang, nawalan ng babae si Shi Qiyong mahal, Duan Xinye. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 424, ang presyo ng pag-atake. Ayaw ni Mengqing na bigyang pansin si Shi Qiyong ngunit nang makita niya na siya iyon nakatingin sa kanya na may masamang intensyon, hindi niya maiwasang magpakawala ng malamig na chi na sumugod diretso para sa kanya. Haha, ang init ng simoy ng hangin. Tumisi si Shi Qiyong. Noong nakaraang pagkakataon, dinurog ni Linfang ang kanya pagmamalaki at tinuruan siya ng leksyon. Pagkatapos noon, ikinulong niya ang kanyang sarili sa paglilinang at nagsanay hanggang sa makalusot siya sa susunod na layer. Sa sandaling iyon, nakalusot si Shi Qiyong sa ika-4 na layer ng Zuan-Chi. Sa gitna ng grupo ng mga tao, tila siya ang may pinakamataas na antas ng paglilinang. Walang sino man ang maihahambing siya. Pagkatapos ng lahat, ang mga mataas na opisyal ay wala sa loob ng hamog. Linfang, ninakaw mo ang babae ko, ngayon ay maghihiganti ako. Teka magkita tayo titingin ako. Para makita ang reaksyon mo. Malamig na inisip ni Shi Qiyong. Matapos masira sa ang ika-4 na layer ng Zuan-Chi, pinuntahan niya si Duan Xinye, ngunit hindi siya pinansin nito. Sa kanyang mga mata, si Linfang lang ang naroon. Kahit gaano pa kataas ang antas ng cultivation ni Shi Qiyong, hindi man lang siya nilainggan ni Duan Xinye. Kinamumuhian niya si Qiyong si Linfang. Sa sandaling iyon, isang maliit na tunog ang lumitaw sa kapaligiran. Nagulat si Shi Qiyong. Siya, biglang bumalik upang tingnan kung ano ang nangyayari at napansin ang isang silhouette na umuusbong malapit. Sila. Napakunot ang noon niya ng may malamig na liwanag na tumama sa kanyang mga mata. Nang makita ni Lingtian sina Mengqing at Shi Qiyong, nagulat siya, agad siyang nagulat nagbigay ng kakaibang ngiti at sinabi. Magpatuloy kayo sa ginagawa ninyo. Hindi ko nakita anumang bagay.
Nang marinig ni Meng Qing si Ling Tian, naglabas siya ng malamig na enerhiya patungo sa kanya ngunit hindi na lang siya pinansin ni Ling Tian, bumiti siya at sinabi. Pupunta ako at papatayin ko ang ibang tao. Hindi ko gagawin abalahin ka. Nang matapos siyang magsalita ay tumalikod siya at naglakad palayo. Sa sandaling iyon, alam din niya na ang palasyo ay nahahati sa siyam na silid at doon ay mga tao sa lahat ng dako, sa itaas at sa ilalim, pati na rin sa bawat isa sa kanyang mga panig, sa makatuwid siya ay hindi nag-aalala tungkol sa kakulangan ng mga taong papatayin. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Meng Qing na ang hinahanap niya ay diretso sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa ilalim nila, si Lin Fang at ang tatlong iba pa ay nasa isang paghaharap bilang sword energy naglalabas ng mga tunog ng sipol sa hangin, ito ay nakakatakot at napakalamig, espada. Ang enerhiya ay sumalakay sa buong kapaligiran. Sina Jiang Shan, Luo Yuntian at Du Guye ay naghiwalay at pinalibutan si Lin Fang. Naglakas loob silang kumilos ng walang ingat, hindi sila naglakas loob na murahin si Lin Fang, itinuring nila siya bilang isang napakalakas na kalaban. Siguro pinagmamasdan tayo ng mga tao mula sa labas, ang pinakamahalaga ngayon ay kontrolin ang aking kapangyarihan at huwag ipakita ang aking buong lakas. Naisip ni Lin Fang. Nanghuhula lang siya sa mga bagay na ito pero tama siya, pinagmamasdan talaga sila ng mga tao mula sa labas ng fog. Malinaw niyang nakikita ang lahat at hindi na kailangang tumuon sa isang individual. Mamamatay kayong tatlo. Malamig na sabi ni Lin Fang. Isang nakamamatay na enerhiya ang sumunod sa kanyang mga salita at bumaril sa kapaligiran patungo sa tatlong kalaban. Dahil lang sa sinabi mo, makikita natin. Malamig na sabi ni Du Guye na direktang nasa harapan ni Lin Fang. Kasabay nito, tumingin siya kina Luo Yuntian at Jiang Shan at sinabi. Ibigay natin ang lahat, kung gusto natin siyang patayin, hindi natin kayang maglaan ng kahit anong pagsisikap. Sige. Sabi nung dalawa habang tumatango. Hindi na nila kailangang magpigil. Napakalaki ang mga bato ay nagsimulang tumakip sa katawan ni Jiang Shan habang ang kanyang katawan ay nagsimulang lumaki, na natatakpan ng mga bato, para siyang higanti sa anyang bundok. Magnificent rosy lights pagkatapos ay lumabas mula sa katawan ni Luo Yuntian ngunit ang mga magagandang ilaw na iyon ay napuno ng nakamamatay na enerhiya. Mamatay. Sigaw ni Du Guye at sa isang iglap, itinapon ng tatlong tao ang kanilang mga sarili kay Lin Fang habang inilalabas ang kanilang buong kapangyarihan. Boom! Tinadyakan ni Jiang Shan ang kanyang paa sa lupa, na naging sanhi ng marahas na pagyanig sa sahig. Kahit na parang higanting bundok ang buong katawan niya, nakakagalaw pa rin siya sa hindi kapanipaniwala. Bilis. Sa ilang hakbang, nakarating na siya sa harap ni Lin Fang at nagpakawala ng mabigat suntok sa hangin. Ang suntok na iyon ay napuno ng walang katapusang lakas at naglalaman ng kalooban para wasakin si Lin Fang. Sa kamay ni Lin Fang ay agad na lumitaw ang isang espada. Pagkatapos, dumadagandong sa basag at napuno ng tunog ang hangin. Nagsimulang lumitaw ang isang siwang sa mabatong kamao, pagkatapos ay mas maraming bitak. Nagsimulang lumitaw. Gayunpaman, habang pinupunan ni Jiang Shan ang kanyang enerhiya, nagsimula ang siwang na mawala, parang walang nangyari. Noon, dumating na sina Du Guye at Luo Yuntian sa harap ni Lin Fang. Itinaas ni Du Guye ang kanyang kamao na puno ng masamang enerhiya, at nagpakawala ng kanyang pag-atake diretso kay Lin Fang. Bukod pa rito, nakakatakot ang pag-atake ni Luo Yuntian, na puno ito ng walang katapusang lakas at kasabay ng kanyang nakamamatay na enerhiya. Hangin, malaya at walang tigil na parang hangin. Ang katawan ni Lin Fang ay nagsimulang lumutang ng dahan-dahan, habang papalapit ang mga pag-atake, nagsimula siyang lumipad sa hangin. Sa isang iglap, lumitaw na siya sa malayo. Ang bilis niya kagilahil-alas. Ngunit alam ni Du Guye at ng iba pang dalawa na ang labanang ito ay magiging lubhang mahirap, kaya hindi na sila nagulat. Mabilis silang nag-react at naghanda na magpalabas ng mga bagong pag-atake laban kay Lin Fang. Mamatay. Sigaw ni Lin Fang na may hindi kapanipaniwalang bangis. Ang kanyang espada ay tumaas sa hangin bilang kanyang espada na puno ng enerhiya ang buong palasyo. Isang dumadagandong na ingay ang lumitaw sa kapaligiran at nagsimula ang palasyo manginig. Tulad ng bundok. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jiang Shan. Nakahakbang siya pasulong at lalong lumaki ang kanyang katawan. Para siyang ganap na nag-transform sa isang malaking bundok. Ihaharang ko siya, kailangan mong tapusin siya. Sigaw ni Jiang Shan. Pagkatapos nag-transform sa isang napakalaking bundok, itinapon niya ang kanyang sarili patungo sa espada ni Lin Fang, na parang siya. Binalak na harangin ang espada gamit ang kanyang buhay. Ang palasyo ay nanginginig sa isang matinding kapangyarihan. Nagsisimula na ang batong katawan ni Jiang Shan na mabasag, ang malalaking piraso ng bato ang bumabagsak sa paligid niya. Kamukha nito ang napakalaki niyang katawan na bato ay sisabog sa mga piraso. Matibay na bundok. Galit na sigaw ni Jiang Shan. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang mga paa sa lupa muli. Ang mga batong nasira mula sa kanyang katawan ay nagsimulang magtipon muli. Mukhang hindi hawak ng espada ni Lin Fang ang kapangyarihan para tuluyang sirain siya. Mamatay. Galit na sumigaw sina Du Guye at Luo Yuntian. Ang kanilang nakamamatay na enerhiya ay nagmamadali. Sa kapaligiran patungo kay Lin Fang. Napagpasyahan ni Jiang Shan na harangan ang mga pag-atake ni Lin Fang, paano nila bibitawan ang perpektong ito pagkakataong umatake. Gangag. Isang lilang liwanag ang bumungad sa katotohanan at tila isang walang katapusang daloy nang nagkaroon ng purple snakes, agad na sumugod ang mga ahas patungo sa kanyang dalawang umaatake. Sa isang kisap mata, sina Du Guye at Luo Yuntian ay napapaligiran ng hukbong kulay ube mga ahas na nakapulupot sa kanilang mga katawan.
Isang napakatalom na chi ang lumabas mula sa katawan ni Duguye at nagsimulang hiwain mga purple na ahas ngunit si Luo Yuntian ay masyadong mahina, siya ay nahihirapan at nangangailangan nito ng malaking bagay ng pagsisikap para makalaya siya. Tay. Isang nakakasilaw na liwanag ang nagpapaliwanag sa kapaligiran ng lumitaw ang isang hugis krus na liwanag. Si Luo Yuntian, na nakikipagpunyagi sa mga lilang ahas, pagkatapos ay nakaramdam ng biglaang sakit na nanggagaling kanyang dibdib. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang malaking sugat na hugis krus na dumadaan sa kanya dibdib. Isang hindi kapani-paniwalang dami ng dugo ang nagsimulang bumuhos mula sa kanyang sugat at nagsimula ang kanyang mga organo maglipat. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kalamnan sa mukha, kasalukuyan siyang nagdurusa sa hindi mabilang na paghihirap. Pahinga. Sigaw ni Lin Fang sa malalim na boses. Ang katawan ni Luo Yuntian ay biglang nagsimulang manginig marahas. Pakiramdam niya ay nagsisimula ng mapunit ang mga organ sa loob. Nakakulong ang kanyang mukha sa isang matinding paghihirap. Pagkatapos ng nakakatakot na pag-ataking iyon, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at bumagsak. Pagkatapos na, nawala siya sa ilusyon, na parabang wala siya doon sa simula. Namatay siya. Ang higanteng katawan ni Jiang Shan ay nabuo mula sa bato ngunit ang kanyang puso ay hindi gawa sa bato, ito ay kasalukuyang marahas na kabog sa kanyang dibdib. Ang mga pag-atake ni Lin Fang ay may nakakatakot na kabagsikan napakapangit. Kung bibigyan ni Asya ng kahit maliit na pagkakataon, gagamitin niya ito para patayin sila. Sumulyap si Lin Fang kay Jiang Shan saglit at pagkatapos ay hindi siya pinansin. Dahil nagkaroon si Jiang Shan. Hindi ka pani-paniwalang depensa, nagpa siya si Lin Fang na huwag pansinin siya pansamantala. Nakapatay na siya, isa sa kanyang mga umaatake, ngayon ay kailangan niyang patayin ang isa pa, at pagkatapos ay maaari siyang tumutok kay Jiang Shan. Sa tingin mo hahayaan kitang salakayin ako ng biglaan. Si Lin Fang ay malamig na nakatingin kay Duguye. Ang napakaraming mga lilang ahas ay patuloy na gumagalaw sa kapaligiran, napakarami sa kanila na parang bangungot. Nang makita ni Duguye ang itim na mga mata ni Lin Feng na puno ng malamig na nakamamatay na enerhiya, nagsimula siya upang pagsisihan na nakilala niya sina Jiang Shan at Lin Feng. Ang pagkakataong iyon ay tila napakabuti, kaya't hindi niya ito magawang madulash, bukod sa gusto rin ng Dugu Clan na ayusin ang sama ng loob kay Lin Feng, kaya parang isang simpleng pagpipilian ang pag-atake nang makita niya si Lin Feng. Ngunit nakita nilang tatlo, kumilos ng sama-sama upang labanan si Lin Feng, nagpakawala na sila ng maraming pag-atake sa kanya, at ang resulta ay isa sa kanila ang namatay. Ikaw na, sabi ni Lin Feng na ang mga mata ay tila nanlalamig. Ang mga lilang ahas umuungal at dahan-dahang nagsanib na nagbuga ng napakagandang lilang ningning. Naging isang napakalaking dragon na mukhang hindi maihahambing na nakakatakot. Ang dalawang naglalakihang mata nito, tumingin lubhang masama. Hindi na ito mukhang espiritu, parang tunay na laman at dugo, mabangis na hayop. Pumunta ka, sigaw ni Lin Feng. Lumipat ang napakalaking dragon patungo kay Duguye na lumikha ng kaguluhan ng hangin sa bawat galaw. Natulala si Duguye, kaagad pagkatapos, ang kanyang katawan nag-transform sa isang bahaghari habang sinusubukan niyang tumakas. Isang hindi kapani-paniwalang cultivator ng ikatlong layer ng Zuan Qi, kapag nakaharap kay Lin Feng, ay duwag. Sinusubukang tumakas, hindi siya ng ahas na lumaban sa kanya. Galaw ng hangin. Malamig na ngumiti si Lin Feng at sumugod sa hindi kapani-paniwalang bilis. Bawat galaw niya parang makinis na parang walang pagtutol. Nag-sword siya at naramdaman ni Daguya ang paparating na panganib, tumalikod siya at nagpakawala ng isang malakas na suntok patungo sa espada. Roar. Sa eksaktong sandaling iyon, lumitaw ang purple dragon sa tabi niya at hinigpitan ng ibabang bahagi ng katawan niya. Ibinuka nito ang napakalaking bibig nito, lumantad ang matatalas nitong ngipin lumapit sa ulo ni Duguye. Ang ekspresyon ng mukha ni Duguye ay lubhang nagbago, pagkatapos ay naglabas siya ng nakakatakot na purong chi na sumugod patungo sa dragon. Kasabay nito, siya ay nahihirapan sa pagtatangka lumaya. Gayunpaman, sa kanyang takot, nakalimutan niya si Lin Feng. Ilang sandali bago, may tatlo silang lumalaban kay Lin Feng ngunit sa sandaling iyon, nag-iisa siyang lumalaban kay Lin Feng at sa isang mabangis na dragon. Mamatay. Bumaba ang isang espada na puno ng nakamamatay na enerhiya. Tumalsik ang dugo ng mataas sa hangin. Nanlamig ang mukha ni Duguye. Kinagat ng purple dragon ang kanyang ulo at nilunok ito, pinatay siya. Ang pinakamalupit na paraan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 425, ang pagpapahiya sa Haoyusek. Si Jiang Shan ay natulala, ang mga bagong bato ay patuloy na bumubuo sa kanyang katawan ngunit sa sandaling iyon, siya wala ng kumpiyansa. Hindi niya maintindihan kung paano si Lin Feng, na nakalusot lamang sa pangalawang Zuan Qi layer, maaaring talunin ng mga tao sa parehong antas at maging ang mga tao sa ikatlong layer ng Zuan Qi tulad ng isang nakaka-relax na paraan. Bukod pa rito, mayroon siyang impresyon na hindi pa nagamit ni Lin Feng ang lahat lakas niya pa. Itinatago pa rin ni Lin Feng ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ngunit kahit na may ganoong dami ng kapangyarihan, ang tatlong umaatake na iyon, tatlong tinatawag na mga henyo, hindi makalaban kay Lin Feng sa parehong bilis at lakas. Kahit si Jiang Shan napakalakas at may kahangahangang depensa, naiintindihan din niya iyon sa Onian 1 laban kay Lin Feng, wala siyang pagkakataong mabuhay. Biglang lumingon si Lin Feng at tumingin sa kanya na nagpa-face to face kay Jiang Shan na nagyelo ang ekspresyon. Mawawala ba siya tulad ng iba pang dalawa? Kunin ba niya pinatay sa katulad na malupit na paraan? Sa pag-iisip tungkol doon, nagsimulang lumaki ang kanyang takot. Siya ay naglagay ng malaking pagsisikap sa kanyang paglilinang, hindi naging madali para sa kanya na maabot ang ganoong antas. Hindi naging madali ang maging pangunahing disipulo ng Haoyusek.
Lahat sumamba sa kanya at ang kanyang kinabukasan ay dapat nakahanga-hanga at puno ng kaluwalhatian. Kaya niya kayang mamatay ng ganun. Ayaw mamatay ni Jiang Shan, natatakot siyang mamatay, lalo na pagkatapos niyang makita si Du Guiyan na nilamon ng dragon ng kanyang ulo. Lalo na nang mapanood ang dalawa pang katawan na nawala. Nagsisimula nang maramdaman ni Jiang Shan na ang buhay ay napakarupok na bagay. Bitawan mo ako. Kung hahayaan mo akong mabuhay, lagi kong susundin ang mga utos mo. Sabi ni Jiang Shan habang tumingin kay Lin Feng, pagkatapos ay idinagdag niya. Kung kailangan mo ng tulong sa anumang bagay, tutulungan kita, kahit na ikaw gustong sirain ang Hao Yusek. Si Lin Feng ay parang gusto niyang tumawa dahil ang sitwasyon ay labis nakakatawa. Iyon ay isang henyo ng Hao Yusek, handang magtaksil kapag naging mapanganib ang mga bagay, kung gaano katawa. Ako mismo ang haharap sa Hao Yusek, hindi ko kailangan ng tulong mo. Sabi ni Lin Feng sa lamig at hiwalay na tono. Ang ulo ng nakakatakot na Purple Dragon ay umaangat sa hangin, nito ang mga naglalakihang mga mata ay nakatingin kay Jiang Shan na nagpasimulang manginig sa takot. Hindi nagawang labanan ni Du Guiye ang dragon na iyon, alam ni Jiang Shan na magiging pantay siya mas malamang na mabuhay, kaya ano ang magagawa niya? Anong magagawa ko para bitawan mo ako? Tanong ni Jiang Shan. Kahit anong mangyari, hindi kita bibitawan. Mahinahong sagot ni Lin Feng. Saka siya humakbang, pasulong na nagpang-inag kay Jiang Shan. Habang papalapit ng papalapit si Lin Feng, lalong lumalaki si Jiang Shan natatakot. Mamamatay na ba siya? Hindi inakala ni Jiang Shan na ang pakikipaglaban kay Lin Feng ay haantong sa kanyang kamatayan. Isang kalabog na tunog ang pumuno sa hangin na ikinagulat ni Lin Feng. Jiang Shan lang ang nakita niya nakaluhod at nakadapa. Walang matindi at malalim na puot sa pagitan natin, bakit mo ako gustong patayin? Pakiusap. Gagawin ko lahat ng hilingin mo. Sigaw ni Jiang Shan, na ang mukha ay pulang-pula. Parang magdodobol sa kakatawa si Lin Feng. Sa labas ng ilusyon, ang mga tao sa tabi ng lawa ay nanonood ng lahat, sila nagulat, lalo na ang mga miyembro ng Hao Yusek. Isang henyo ng Hao Yusek, ang kanilang pinakamahusay na pangunahing disipulo, ay lumuhad sa harap ni Lin Feng at nagmamakaawa sa kanya. Kitawa-tawa. Ngunit si Lin Feng ay talagang napakalakas. Ang kanyang lakas ay napakalalim na ang lahat ay lihim na nabigla. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong nakakita kay Lin Feng ay pumatay ng 12 cultivator ng Zuan Chi layer hindi marami, lahat sila ay mga tao mula sa Celestial Academy, ngunit sa sandaling iyon, nakita ng buong pulutong si Lin Feng na madaling natalo ang tatlong henyong cultivator na kabilang sa tatlo ang pinakamalaking saklaw ng impluensya sa bansa. Sa totoo lang, hindi tama ang pagtawag sa kanila ng mga henyo. Ang terminong henyo ay kamag-anak, ito ay nakasalalay sa kung kanino kaharap ang isang cultivator. Nagkaroon ng napakaraming tao na bata pa at nakalusot na sa Zuan Chi layer, iyon mismo ay isang pambihirang tagumpay, ngunit sa harap ni Lin Feng, wala itong ibig sabihin. Ang pinakamasamang bahagi ay ang tatlong taong iyon ay dapat na mas malakas kaysa sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon, dalawa sa kanila ang patay na at ang isa ay nakaluhod sa harapan ni Lin Feng na nagmamakaawa para sa kanyang buhay, matatawag pa ba silang mga henyo? Ang mga tao ng Hao Yusek ay pawang humahatak ng mahabang mukha. Kung ang pinakatalented nilang alagad ay kailangang mamatay, hindi naman ito isang malaking bagay, ngunit ginawa niya ang isang nakakahiyang pagpapakita sa harap ng lahat. Milyon-milyong tao ang nanood sa pinakatalentadong disipulo ng Hao Yusek na lumuhad. Harap ni Lin Feng at nagmamakaawa para sa kanyang buhay, na nagbigay kay Chu Qing ng pakiramdam na siya ay nabubuhay sinampal ng bawat isa sa milyon-milyong tao, ang kanyang mukha ay parang sobrang init at sakit na parang siya sinasampal talaga. Pinapawalan siya ng mukha ni Jiang Shan. Sa sandaling iyon, sina Chu Zanpang at Lin Chen nakasama ng grupo mula sa banal. Nakaramdam din ng kahihiyan ng courtyard ng Zuyu. Piraso ng basura, kung hindi ka papatayin ni Lin Feng, personal kitang papatayin. Naisip ni Chu Zanpang, mukha siyang malungkot at naglabas ng nakamamatay na enerhiya. Nang pinagmamasdan niya ang tatlong tao sa pag-atake kay Lin Feng, gamaan ang pakiramdam niya at kumpiyansa, ang lakas ni Lin Feng ay hindi kasing dakila. Gaya ng mga chismis. Kung lalabas si Lin Feng, tiyak na mapapatay siya ni Chu Zanpang. Gayunpaman, hindi na kailangang patayin ni Chu Zanpang si Jiang Shan mismo, kahit na siya mismo lumuhad sa harap ni Lin Feng, hindi siya nagpapakita ng anumang senyales ng pagpapatawad sa kanya, si Lin Feng ay hindi kumikibo pagdating sa kanyang mga kaaway. Pagkatapos ay pinalabas ang katawan ni Jiang Shan mula sa loob ng ilusyon. Matagal na lumabas si Chu Zanpang. Buntong hininga. Ang kanyang silhouette ay naging isang napakalaking bato at sa isang iglap, lumitaw siya sa itaas ng lawa. Boom! Isang nakamamatay na enerhiya ang lumabas na bumagsak sa katawan at pinaikot ang katawan ni Jiang Shan sa abo. Nawala siya sa mundo ng walang bakas. Ang mga pakpak ng maalam at kumurap si Rock at bumalik si Chu Zanpang sa kanyang orihinal na posisyon. Ang lahat ng mga taong umatake kay Lin Feng ay namatay na. Sa pampang ng lawa, isang matandang lalaki na nakasuot ng napakagandang tsangpaw ang nakayakap sa isang patay katawan na wala ng ulo. Itinaas ng matanda ang ulo at tumingin sa loob ng ilusyon habang naglalabas ng malamig na enerhiya. Ang pinakanamumukuntanging mga batang cultivator ng Dugu Clan ay paulit-ulit pinahiya ni Lin Feng. Ang isa sa kanila ay nawalan pa ng mga braso at pagtatapos, kahit na ang hindi ka panipaniwala na nawalan ng buhay si Duguye, masyadong binubuli ni Lin Feng ang Dugu Clan. Nais ni Duguye na patayin si Lin Feng at inatake pa nga ito ng biglaan, ngunit kung hindi niya ginawa pag-atake, gagawin ba ni Lin Feng ang kanyang paraan upang salakayin ang mga miyembro ng Dugu Clan? Sa sandaling iyon, sa loob ng ilusyon, nagpapatuloy ang patayan.
Nagsisimula na ang mga tao upang makakuha ng magaspang na pag-unawa kung sino ang pinakamalakas at pinakamagaling. Sa loob ng ilusyon, sa una ay may 32 tao ngunit sa sandaling iyon, lamang 12 ang naiwan na buhay. Ang mga naiwan ay maaaring ituring na mga bayani sa hinaharap. 20 henyo na ang napatay. Sa kwadro ng laro ng kamatayan na iyon, ang mga tao ay walang pusong kinakatay ang kanilang katunggali. Hindi pa siguro nila naisip ang ganoong kaganapan nang matanggap nila ang kanilang imbitasyon. Sulat. Hindi nila akalain na sila pala ang magkakatayan sa harap milyon-milyong tao upang magpatuloy sa dakilang kompetisyon ng Zuyu, at ang mga taong namatay, marahil ay hindi naisip na ang kanilang buhay ay magtatapos sa gayong kalunos-lunos na mga kalagayan. Ang 12 taong umalis ay nakakaakit ng atensyon ng lahat. Si Ling Tian ay isa sa kanila, siya ay mukhang labis na mayabang, at napakamayabang, lalo na nang sabihin niya sa karamihan na alalahanin ang kanyang pangalan. Siya ang may pinakamaraming pumatay mga tao hanggang ngayon. Sa bawat pagkakataon, sapat na ang isang pag-atake ng espada para patayin ang kanyang kalaban. Ang kanyang espada ay lubhang walang awa. Bukod dito, ang kapwa-disipulo ni Ling Tian ay mayroon ding nakakatakot na lakas. Nakapatay na siya ng ilang tao na may sariling kapangyarihan. Nagtataka ang mga tao kung sino ang 2 tao Engling clan talaga at sino ang kanilang guro. Kitang-kita ang mga nagawa ni Lin Feng sa death game na iyon. Pagkatapos, naroon si Shikiyong. Nakakatakot din ang lakas ni Shikiyong, nakapatay na siya ng 2 tao at nangyari na napakadali para sa kanya. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaban ang mga kalaban niya. Sa sandaling iyon, kaharap pa rin ni Shikiyong ang kasintahan ni Lin Feng, si Meng Qing. May isa pang tao na nakatanggap ng atensyon ng mga tao, si Yun Fei yang mula sa lungsod ng Duanren. Sa sandaling iyon, ito ay lubhang kakaiba. Wala siyang pinatay, sa tuwing nakakakita siya ng isang kalaban, mukhang takot na takot siya at sinubukang iwasan ng mga ito. Gayunpaman, sa bawat oras na nagkaroon isang taong nagtangkang pigilan siya sa pag-alis upang patayin siya, ngunit hindi nila nagawa. Para pigilan siya, nadatnan pa ni Yun Fei yang si Ling Tian. Siya lang ang taong nakayanan tumakas matapos makipaglaban kay Ling Tian. Sa makatuwid, si Yun Fei yang ay sobrang misteryoso. Walang alam ang mga tao tungkol sa kanya, hindi man lang nila alam kung gaano siya kalakas kung lalaban siya. Sa palagay ng mga tao, ang mga naiwan sa loob ng ilusyon ay ang pinakamalakas at pinakamatalino. Kung makatagpo sila ng ganitong mga tao sa labas, sila ay labis na matatakot. Ang tao ay higit na natakot kina Shikiyong at Lin Feng. Shikiyong ay lumalaban kay Meng Qing. Kung lumipat si Lin Feng, tiyak na makakaharap niya ang sitwasyon. Ngunit si Lin Feng, na nasa loob ng ilusyon, ay hindi nakikita ang mga kaganapan tulad ng karamihan sa alabas na nakakakita ng lahat. Sa sandaling iyon, siya ay gumagala na parang bulag, lahat ay nakatutok sa kanya. Hindi naging komportable si Lin Feng. Ang larong ito ay nagpaalala sa kanya ng mga alaala mula sa kanyang nakaraan mundo. Siya ay may parehong lumang pakiramdam ng pagiging isang laruan sa mga kamay ng ibang tao. Ngunit naunawaan din ni Lin Feng na hindi sapat ang kanyang lakas para masira ang ilusyon, ang magagawa niya ay sumunod sa mga patakaran nito at hanapin ang mga taong gusto niyang patayin.